Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 16 ng Marso, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bigayan ng 5,000 pesos fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Metro Manila simula na bukas. Higit 20 pesos na taas presyo sa gasolina. Namumuro ngayong linggo. Presyo ng bigas tumaas, halaga ng tinapay apektado na rin ng mega oil price hike. Dalawang Pinoy inaresto sa UAE matapos mag-share ng video hinggil sa gyera sa Middle East. Pulis, bumunot ng baril matapos magulat sa laki ng kanyang bill sa isang resort sa Samar. Temperatura sa Baguio City sumadsad sa 9 degrees Celsius. Aba! Kanina sa Quezon Lamig. City bago ko umalis, 19 degrees Celsius. Sa QC. Huling hirit ng lamig. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, makatatanggap na ng 5,000 pisong fuel cash subsidy ang mga tricycle drivers dito sa Metro Manila simula bukas. Ayon kay Metro Manila Council President Francis Zamora, ang listahan ng mga tatanggap ng tulong ay inihanda ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang tricycle regulatory boards. Para makaklaim ng ayuda, kinakailangan lamang ang tugma ang driver's license sa pangalang nakalagay sa listahan para maiwasan ang discrepancies. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aanin ang epektong nararanasan sa krisis
sa langis dulot ng tensyon sa Middle East. Naglunsad na rin ng agarang ayuda ang Grab Philippines at Move It para tulungan ang kanilang mga driver, delivery at rider partners sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Grab Philippines Managing Director Ronald Roda, nakatuon ang programa sa 3 hakbang. Kabilang ang fuel cost relief, earnings protection, at pakikipag-ugnayan sa pamahalaan. Sa ilalim ng fuel relief program, maaaring makakuha ang mga driver ng hanggang 4 na pisong diskwento kada litro sa mga partner fuel stations gaya ng Sea Oil, Caltex at Blue Energy. Habang meron ding 3 pisong rebate kada litro para sa mga gumagamit ng Shell Fuel Card. Nagpatupad din ng Grab ng commission rebates at real-time cashback para sa Grab car drivers, habang ang Grab food delivery partners ay makatatanggap ng spot bonus sa bawat delivery. Inilunsad din ng Move It ang Power Pasada Fuel Resiliency Program na may fuel allowances at karagdagang insentibo sa peak hours para sa motorcycle taxi riders. Nakikipag-ugnayan ang dalawang kumpanya sa pamahalaan kaugnay ng 5,000 fuel subsidy program. Yung kay Boss Noli Iyala, ano nga yun? Joyride. Palagay ko meron din ganito yung Joyride Meron din yan, sigurado. Diba? Saka meron din silang Joyride taxi. Ayan, Oo, sige nga, magkaalaman na Kuya Noli Iyala. Bossing, maganda morning! 6:10 ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Eto na. Kapit! Naku po. Sa ikalawang sunod na linggo, double digit pa rin ang posibleng taas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa pagtaya ng Department of Energy, eto na, nasa 20 hanggang 22 pesos. Naku po. Ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Mario, diesel talaga ang samantalang dati gusto nating bumili ng makapagpundar ng sasakyan na diesel. Dahil ang mahal ng gasolina. Mahal ng gasolina. Ngayon pa lang, di ba? Mas mataas na ang diesel ngayon. Mas mataas kung batserong di hamak. Ngayon, 20 hanggang 22 daw po ang pwedeng itaas sa diesel. May nagbigti nga daw kahapon Totoo? May nagbigti kahapon ano yung nagbigti? Tricycle. Yung tricycle. Hindi, yung motor na nakasabit sa kawad ng kuryente. Mario, ang gasolina, magkano? Magkano? Ang gasolina daw po ay pwedeng tumaas din ng 14 to 16 pesos per liter. Samantalang ang gasolina o ang gaas o kerosene ay 8 pesos ang pwedeng itaas. Ulitin natin na 20 hanggang 22 ang pwedeng itaas sa diesel bukas. Sa gasolina ay 14 hanggang 16 pesos kada litro at 8 pesos sa gaas o kerosene. Tuwing Lunes, inaanunsyo ng mga oil companies ang pinal na halaga ng taas presyo, habang asahan na muling ipatutupad ang staggered o pautay-utay na dagdag presyo sa kada araw simula bukas. Ang pagtaya ng Department of Energy at Industry Sources ay batay sa 5 araw na kalakalan sa world market na itinutulak pa rin ng gyera sa gitnang silangan. Meron akong nakausap nung Sabado kung batsero. Medyo, sana sagutin ng Department of Energy. Baka lang pwedeng magpaliwanag. Ito palang mga kumpanya ng langis na to, especially yung malalaki, ay matagal nang umorder. Okay. Pero kung meron mang nakarating na rito sa Pilipinas, kumbatsero, meron nang nakarating sa Pilipinas, meron pa silang mga in-order na nasa mga dipo sa mga kalapit nating bansa, halimbawa Malaysia at Indonesia. So, ibibiyahe pa lang papunta dito? Oo, pero hindi sila tatamaan ng gera. Dahil andito na. Ulitin ko meron na silang mga storage dito, may mga dipo na rito sa Pilipinas para doon sa mga advance order, at yung
advance order din nila mula sa gitnang silangan Oo. ay nandidiyan na rin sa mga dipo nila sa katabi nating bansa Ayun, na kanina. malayo sa Middle East. Ganun nga. Kaya nagtataka daw siya bakit ang presyo ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas lumundag na ng lumundag at sumipa na ng sumipa na ganun. grabing-grabe na. Totoo yan. Habang yung mga kanila namang mga na-order na ng napakababang halaga, Oo. andi dito lang sa lugar na malayo sa gera. Yun na nga. Yan yung mga, ang nabanggit mo, yung mga binabiyahe na na-order in advance. Oo. Lalo na yung nandito na. Lalo na yung nandito yung na. matagal lang Oo. nandito, binebenta na nga. Oo. Sabi nga ng gobyerno, meron tayong 60 days na stockpile. Correct. So, Oo. ibig sabihin, nabili yun sa matagal ng panahon. Exacto. Bago pa magkaroon ng gera dyan sa Middle East. Kaya nga. Ano ba itong... Talaga, mukhang ganun talaga. Pinagkakakitaan pa ba tayo ng sunito? Tayo hindi na tayo mapakali kung ano gagawin natin. Kaya nung dati kasing cabinet member tong kausap ko naiintindihan niya yung kalakaran. Kaya Talaga. sabi niya, may mga dipo sila na na-order na nila. Matagal na. Kaya nga, totoo yan. Oo. Ganon talaga ang sitwasyon. Kaya lang, di ba, ang laging paliwanag dyan ng Department of Ng Energy. Department, Dahil sila naman ang talagang tagapagpaliwanag ng mga oil companies. Ang sinusunod talaga presyo sa world sa market. trading. So para kung sakali naman na biglang bumagsak ang presyo sa world market, kahit na nabili nila ng mahal, ibebenta nila ng mura. Yun naman ang ginagawa nilang paliwanag yan. Gusto nating paniwalaan yung ganong klase ng mekanismo. Sana Pero nga, nandito tayo sa isang extraordinary situation. At dyan papasok ang gobyerno. Dito na papasok ang gobyerno. Kaya tayo may gobyerno Eksakto. para meron silang gawin dyan. Kaya sabi sa akin nung cabinet member, dating cabinet member na yung kumbatsero wala tayong problema sa supply. Pati Ayan, na tama. dapat sa presyo. Dapat pati sa Pati presyo. sa presyo. Kaya merong nagpakita ang presyo po ng gasolina, ng diesel halimbawa sa Thailand, kumbatsero, sa katumbas ng halaga ng pera natin nasa 50 to 59 pesos lang per liter. Per liter. Sa Per ngayon. liter, sa ngayon. Oo. Samantalang dito sa atin, halos 100 piso na. Ayan. Doble. Ito pa, papasok pa itong panibagong oil price hike na ito. Naku Kaya po. talaga dapat hahanap tayo ng mga pamamaraan tulad nitong ginagawa nating 4-day work week. Yan, Alam nyo bang pati sa international news nababanggit ang Pilipinas sa pagpapatupad ng ganitong hakbang. Hindi nila tayo sinisisi. Hindi. Dahil ito nga'y hakbangin na ginagawa ng pamahalaan natin para mapagaan yung epekto nitong oil price increases. Pero ang laging punterya talaga nila, si Trump yan. Si Trump. Kagagawa ni Trump yan. Ayun, yun ang tirada. Yun ang tirada. Kaya daw ang iba't ibang bansa ay gumagawa ng mga ganyang mga pamamaraan. Tulad nababanggit ng Pilipinas. Nababanggit tayo sa At tayo rin, dapat meron din tayong ginagawa sa sarili natin. Di ba? Eksakto, kumbatsero. Sa pamilya natin, meron tayong ginagawa. Ito nga si Senator Loren Legarda, kumbatsero, meron palang proposal na Ay, Tita Lauren. Tita Lauren, magandang morning. Magandang morning. I-exempt na ang basic goods and services Sa and medicine sa VAT. diretso yan. Diretso immediate yan. Immediate. Oo, immediate. Ito po'y inihain na ni Senator Loren Legarda, itong dalawang panukalang batas niya para pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo habang pinapalawak ang exemption sa value-added tax para sa mahalagang pangangailangan at serbisyong medikal. Di ba, ang VAT, alam niyo naman ang VAT. Alam niyo ba ang VAT kung paano? Paano? Ang VAT habang tumataas ang presyo, lumalaki ang VAT niyan. Lumalaki bat. Habang nagmamahal, pag tumaas ang gasolina, ang presyo ng gasolina, siyempre, mayroon niyang chain effect. Lahat ng mga produktong ginamitan ng gasolina o naiproduce sa pamamagitan ng gasolina, minsan nga, kahit walang direktang kahit wala. Yung, may epekto Yung lang natin kumbatsero, sabihin na lang sa hauling o logistics. Sigurado. Tataas. May epekto yan. Kanina nga may in-interview si Angelo Palmones Si Doktora? Ma'am Zapata. Iba pala yun. Yung Zapata, yung taga Pierre.
Alam niyo daw, ang freight cost daw po ngayon, itataas na nila ng 30%. Ayan na. Nako, ayan na. Talaga. Kung dati raw po 10,000 lang ang singil, halimbawa, bawat isang vapor, ang singil, ang freight cost, sample lang to ay bawat isang container, 10,000, magiging 13,000. Kanino idadagan ng mga freight operator, Siyempre, mga operator? papasa lang yan. Di ba? Sa atin po yun. Oo. Sa atin po yun. At doon sa mga nagpadala ng mga produktong yan, yung mga nagpadala ng mga produktong yan at nagbayad sa freight operations, saan naman nila ibabawi yan? Kaya nga. So talagang sa mga end user, sa mga consumer. Antindi po talaga nito. Ay, nako, buhay. Wala tayong masusulingan, kaya dapat magkapit-bisig tayo dito. Maghanap tayo ng paraan, mag-isip tayo, mag-brainstorming tayo. Tulungan natin ang gobyerno kung paano minsan kasi yung mga magagaling at matatalino nakakalimutan nila yung mga small items. Kaya nga. Hindi ba? Kaya mag-suggest po tayo, hindi para manira. Hindi para manira, hindi para manisi. Hindi manisi, wala nang mangyayari. Hindi na tayo, wala na. Uulitin natin, wala tayong kinalaman dito eh. Wala tayong... Hindi naman tayo kaparte ng gerang yan, kaya lang apektado lahat. At hindi lang tayo, ang buong mundo. Buong mundo. Apektado ngayon diyan. Alas 6:19 na ng umaga, eto pa. Puro na lang. Puro na lang panggugulat. Kapit na bayan. Kapit. Tumaas na ang pamasahe sa provincial bus. Kasunod ng inaprobahang provisional fare hike ng LTFRB. Epektibo noong pong Sabado, tumaas ng 35 sentimos bawat kilometro ang pasahe sa provincial public utility buses na aircon, super deluxe at deluxe, habang 45 sentimos per kilometer naman sa luxury. Piso naman ang dagdag sa base fare sa ordinary provincial buses at may 30 sentimos na dagdag sa bawat kilometro na madaragdag. Tiniyak naman ng LTFRB na babawiin din ang dagdag pasahe na ito sa oras na bumaba ang presyo ng petrolyo at mag-normalize ang sitwasyon sa gitnang silangan. Susunod! Dito po! 9 degrees Celsius sa Baguio? Bakit? Parang galit. Parang gusto pang manisi, no? Yan! At iba pang mga nagbabagong balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:20. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244-864, series of 2025. Drink responsibly. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. Kung ACS binanggit mo kanina, Balita. kumbachero, dapat lahat tayo ay mag-isip ng paraan. Kanya-kanya. Sa kanya-kanya, sa pamilya. Sa sarili, sa pamilya. Dito lang sa DZRH Oo. talagang nakaisip na ng paraan. Ito sina Kisses. Kisses. Anong parang ba naisip nila? Ito, niliitan yung font nung ating mga mga binabasa. Nakatipid ba tayo? Nakakatulong ba yan? Nagtipid ka na ba yan? Nagtipid sa size? Baka limit ka ako yung kumunti yung ink na ginagamit Pwede. Diba? No? Kaya nga ito, sinisipat ko pang mabuti yung item. Yan ang partisipasyon. Yan ang magbabayanihan tayo para Kanya-kanyang paraan. Ano? ACS Balita. Alas 6:25 ang ating oras. Eto, mga grupo naman ng mga tsoper. Pinaplansya na ng grupong pesto ng ikinakasang kilos protesta sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, nakatagda nilang i-anunsyo ang isasagawang strike ngayong araw. Git ni Floranda, ito'y para kalampagin si Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng executive order para suspindihin ang excise tax na anya'y mas mabilis na hakbang kaysa humingi pa ito ng emergency powers mula sa Kongreso. Paliwanag nito, bago pa man ang sigalot sa gitnang silangan, ay nasa 1,870 pesos na ang nawawala sa arawang kita ng mga chopper at operators ng jeep na kumukonsumo ng 30 litro kada araw. Tipong nasa ibang bansa pa siya hanggang nagaganap itong crisis na ito, na dapat ay harapin po natin, buligligin po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Panawagan po natin na ibasura ang old regulation law, tanggalin ng sales tax sa langis at tambat para at least kahit paano ay makagapay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa sa kanilang mga pangangailangan. Si Piston President Modi Floranda. Alas 6:27 na umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po, agreeing kayo, gising na. Tumaas na rin ang presyo ng bigas sa bansa kasunod ng pagtaas ng halaga ng petrolyo sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa report, tumaas na ng humigit kumulang 2 piso ang kada kilo ng bigas. Matapos ang unang bugso ng big-time oil price hike noong nakalipas na linggo. Bunsod nito, naniniwala si Grains Retailers Confederation of the Philippines spokesperson Orly Manuntag na posibleng madagdagan muli ngayong linggo ang presyo dahil sa panibagong batch ng double-digit na price hike sa langis.
Una nang sinabi ng Department of Energy o Agriculture na malaki ang magiging epekto ng krisis sa langis sa sektor ng agrikultura dahil gumagamit ng fuel ang bawat yugto ng produksyon mula sa pag-aani hanggang transportasyon. Actually, mula sa pagtatanim. Talaga, mula pagtatanim. Mula sa pagpe-prepare pa lang po ng lupang pagtatamnan, gumagamit na po ng fuel. Talaga. Kasi ayaw nang magtrabaho nung kalabaw eh. Oo, sabi, ako na lang ng ako. Sabi nung kalabaw. Puro ba ako na lang ang manggagawa dito sa bukid? Di ba? Mula sa pag-araro hanggang sa lahat, hanggang sa pangangaryada. Lagi nyo na lang ako binibilad Oo, tapos ang pagka pinag-uusapan yung favorite top pet, hindi man lang kami nababanggit. Lagi na lang yung aso. Yung aso o pusa. Pusa. Tapos ipapakain sa akin damo. Ano? Hindi nyo man lang ako maibili ng feeds, ng feeds diyan. O kaya ng Carabao feeds. Carabao food. Diba? Carabao food. Yun ang reklamo ng mga kalabaw. Lahat na lang ng hirap sa amin. Tapos ang bine-baby nyo puro aso. Totoo yun. Patas yun, nangangagat pa. Hindi, pero ito, kidding aside, kumbachero, itong tungkol sa produksyon ng pagkain, especially ng agri-products, talagang hindi pwedeng hindi maapektuhan to. Kasama talaga. Yung pagtaas po ng presyo. Kasama yan. Yung pagkain. Yung pong pagtaas ng presyo ng bigas, mga kababayan, hindi rin po kagulat-gulat sapagkat yung kinukwento namin sa inyo nung nakaraan ni Kumbachero, ang presyo po ng palay, kung meron man pong pinakamaligaya ngayon, mga magsasaka. Wag na kayong maging maligaya, mga magsasaka. Wag na yung puro reklamo lang tayo, ha? Maging maligaya na po tayo. Ngayon, Kumbachero, ang ganda ng ani ng palay. Hindi lang yung presyo, ha? Ang ganda ng ani. Meaning, yung pong 1 hektarya ng sakahan ngayon, dahil maganda po ang tubig, patubig ng NIA, sa Nueva Ecija lang tinutukoy. Hindi po bumababa ng 100 kaban ang ani sa 1 hektarya. Kaya kombinasyon na siguro yan ng pati yung magandang binhi. Magandang binhi, magandang tubig, pataba, tapos magandang panahon, maganda panahon. Ang ganda po ng presyo ng palay. Ang presyo po ng palay ngayon sa bukid. Sa bukid, yung hindi mo na ibibilad. Mula po 26 pesos pataas. Tingnan mo na yan. Tapos ngayon, yung mga consumer gusto 20 pesos lang yung bigas. Ang palay, 26 pesos, pinakamababa. Kaya nga, gobyerno talaga ang papasok dyan. Yung pagtulong, ayuda ng pamahalaan sa mga apektado. Lalo na ito. Ito, habang humahaba yung gulo dyan sa Middle East, habang tumatagal, palaki ng palaki ang damage nito, Kumbachero. Lalo na sa atin. Kaya din sa bigas, pag-uusapan ng bigas, nanawagan pala, may panawagan na ang Department of Agriculture tsaka itong Food Terminal Inc. sa mga Pilipino, yung FTI, na huwag abusuhin ang subsidized rice program ng pamahalaan at nagbabala na ang hindi pangkaraniwang dami ng tao sa mga distribution sites ay nagdudulot ng maling impresyon na may kakulangan sa supply. Ayon po sa mga opisyal, patuloy na may sapat na supply ang flagship program, Benteng Bigas, meron na. Ito nga yung 20 pesos per kilo na bigas program sa kabila ng mahahabang pila na iniuulat sa ilang lugar. May mga ganun Meron nga ganun. Samantala na yata yung iba. Kaya nga, baka yung iba nag-hoarding na. Tiniyak po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga benepisyaryo na nananatiling sapat ang inventaryo ng bigas at patuloy na nagigiling ang NFA ng palay upang mapunan ang mga inventaryong ibinebenta sa mga Kadiwa Program Center ng pamahalaan at iba pang distribution sites na pinamamahalaan ng mga lokal na pamahalaan. So ngayon pa lang ay nagbibigay na ng assurance ang Department of Agriculture sapat ang supply para diyan sa 20 pesos na bigas. Ayan. So hindi mauubos kahit na tumitindi itong epekto ng giyera sa Middle East.
Ay, ito po kasi talagang yung 20 pesos na bigas program, palugi po gobyerno dito. Subsidized po ito. Subsidized yan eh. Yung NFA rice to, di ba? NFA yung rice. bibilin po ng NFA, hindi ako nagkakamali, 23 pesos nila binibili yung palay. Gigilingin ng NFA yan. Tapos, ibebenta sa tao ng 20 pesos. Ang problema lang dyan, kumbatsero, kung wala na silang mabiling 23, dahil 26 na yung bentahan. Wala na. Pero ang kagandahan naman ngayon, kumbatsero, kung kahit hindi namimili ang NFA, ay puno pa rin ang bodega nila. Ayun. Ang dami pa rin bigas ng NFA. Sa ngayon. At hindi yan para sa lahat eh. Hindi para sa lahat. Hindi naman para sa lahat yung 20 pesos na yan na bigas eh. Meron lang mga targeted na sectors ng programang yan. Bigas ang pagkain pinag-uusapan natin. Yung pandesal. Yung ayaw ng rice, gusto pandesal sa umaga. Sige nga. Asahan na rin daw ang pagtaas ng presyo ng pandesal sa mga susunod na araw. Dulot nga ng oil price increases. Ayon kay Mr. Cesar Chavez. Nagpapandesal na ba si CBC? Si CBC. Presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Siya ba talaga? Chito. Pabira, pinagbibinig lang mo ako. Muntik ko nang ma-message. Laban tayo dyan. Boss CBC, laban tayo dyan. Ayon po dito sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, apektado na rin ang krisis sa langis, maging ang mga panaderya sa bansa, lalo na mga community bakery. Git ni Chavez, bagamat hindi mababago ang kalidad ng mga pandesal at iba pang baked goods, ay posible namang lumiit ang mga laki ng mga ito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng ingredients. Yung mga community bakery na nandoon sa mga mahihirap na lugar, yung mga community-based bakery, yun yung nagkakaroon ng pag-a-adjust sa laki ng kanyang tinapay o laki ng kanyang pandesal dahil nahihirapan ang consumer sa lugar na iyon sa kanilang pagbili, kinakailangan huwag tumaas ng malaki ang tinapay. Para hindi tumaas ng malaki ito, paliliitin ng konti. Pero sigurado hindi nagbabawas ng ingredient dahil mabaapektuhan ang kalidad ng ating tinapay. Yan. Si Mr. Chito Chavez ng Federation of Bakers of the Philippines. Ito sa Cagayan na nag-message sa atin si Sans168 sa YouTube. Dito po sa amin sa Abulog, Cagayan, 23 pesos 50 centavos lang po ang presyo ng sariwa. Maganda po yan. Maganda pa rin pong presyo yung 23.50 kung galing sa bukid. Yan yung palay. Yung palay. Maganda pa rin po yan. Ang binabanggit nga natin dito yung range. Yung NFA bumibili ng mas mababa. Pero kung walang NFA dyan, yung pong mga traders bumibili ng mas mataas. Kaya yung 23 na bili ng NFA, yun ay pinakamababa na pwede ninyong maging presyo. Totoo yun. Meron pa rin kasi nagkukwento na 11. Wala yun. Kalokohan na po yung 11. 11 Kalokohan pesos? po yung 12 pesos. Kalokohan po. Hindi po totoo yun. Wala pong bumibili ng 11 pesos na palay ngayon. Kalokohan na lang yun. Kalokohan na lang po yun. Wala nang maisip na ikwento sa inyo yun. Wala nang content yun. Wala nang content. Walang pang-content sa kanyang kung ano man meron siya. Sa TikTok niya. Huwag kayo nagpapapaniwala doon. Wala nang ganon. Kasi kaya ganito kalakas ang loob ko, kumbatsero. Umuwi ako Nueva Ecija ngayon. Si Nanay Benny. Nanay Benny natin. Si Nanay Benny. Sabi niya, 120 ka ba nang aalihin itong 1 hektarya na to? Alam na nila. Wala na nila, kumbatsero, at alam na rin nila kung gaano ang aanihin. Ngayon lang uli nangyari to, kumbatsero, kaya ang saya-saya ng mga magsasakay. Pero pag tinanong mo, kumusta ba? Ito, mahirap ang buhay. Gano'n naman tayo talaga, mga Pilipino, di ba? Ito, nakakaraos. Nakakaraos pa rin. Pero ba't ka pumapayat? Medyo gipit Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ay, sa mga taga Baclaran. Ayan, pag sinabing Baclaran, alam na natin lahat yan. Walang hindi nakakaalam kung nasaan ang Ay, Baclaran. naku naman. Kayo ba ay gipit din? Ayan, kayo ba ay kinakapos ng inyong mga pangangailangan? Aba, ang kailangan nyo lang gawin lakasan ang inyong mga radyo, telebisyon o gadget sa umagang ito dahil baka kayo iswertehin. Andyan po ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent, mamibigay ng pera. Aba, yan naman kami. Wala daw ba increase? Si Erwin, wala ba increase? Wala muna. Medyo gipit At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ayan. Para kayo ay manalo ng mini-medium component. Ito ang ating word of the day ay sudden. Sudden. Biglaan. Ayan. Biglaan. Yan daw po ay galing sa halaw sa balitang PNP probes sudden closure of gas stations amid price hikes. Baka naman wala nang maitinda. Yun na nga, pwede rin. Kailangan silang magpaliwanag yan. Magpaliwanag lang naman. Iniimbestigahan daw po ng PNP yung mga gas stations na bigla-bigla na lang magsasara. Yung iba kasi, paghihinalaan mo talaga magsasara ngayon. Magsasara ng itong weekend dahil Martes, magtataas ang presyo. Ay, pagka gano'n naman ibang Inire-reserva na sa mas mataas na presyo yung kanilang stock. Nabili nila ng mura. Isip-isipin nyo, halimbawa, yung isang cycle kumbachero, kung gas station ka, makapagbenta ka ng mga 20,000 litro ng diesel. Ng diesel sa isang araw, sa isang araw. Tapos, ay makakapag-hoard ka ng 3 araw. Di 3 araw at di 20,000 times 3, di 60,000 liters yun. Tapos kayo, makapagpapatong ka Tataas ngayon ang ng diesel, mga 20 pesos. 20 pesos. Nako. Meron ka na kagad na tubo na 1.2 million tingnan mo na yun. pesos. Ganun Walang kahirap-hirap. Magpapanggap ka lang na wala kang supply. Magsasara ka lang. Pwede ka nga magtulog lang ng mga araw na yun na isinara mo ang gasolinahan mo. Tapos kikita ka na ng milyon. Ganon, kumbachero. Tama yung ginagawa ninyo, PNP Chief Rodolfo Asurin. Napalitan na. PNP Chief Ricardo Sarmiento. Patras. Oscar Albayalde pala. PNP Chief Oscar. Nick Bartolome pala. PNP Chief Nick Bartolome. Birthday niya kasi ngayon. Birthday pala naman ni General Nick Bartolome. Kuya Nick, General Nick Bartolome. Happy birthday. At ang isa pang nagbe-birthday ay si General Santiago Alino. Hindi, yung ang happy po ng SBMA ay birthday ngayon si Chairman Eduardo Alino. Chairman Eduardo Alino. Happy birthday po sa inyo. At sabi ni Kuya Amang, si Engineer Ronald Talens, kahapon 27 pesos per kilo sa San Mariano. 20 ang palay. 27 pesos per kilo 27. Ang palay. Tinan nyo na. Kaya baka mag-hoard na rin ngayon ng mga magsasaka. Malamang. Hindi ko muna ibebenta to. Naku, wag niyong gagawin. Tataas pa. Wag niyong gagawin yan. Sa palay kasi very volatile yan Ngayon, nag-aagawan ng mga traders sa bagong aning palay kasi maganda maganda palay kumbachero. Mahahaba ang butil. Ang ganda ngayon. Maganda palay. Pero bukas makalawa, biglang babagsak yan. Kaya wag niyo i-hoard yan. Wag niyong gagawin yan. Gasolina lang ang pwedeng i-hoard ngayon. Mukhang yan ang ginagawa. Ay, General Milencio Nartates Jr. Ayan ang ating PNP Chief. Yan daw ang ginagawa nila. At ang isa pang nagbe-birthday ngayon, si Attorney Gary. Attorney Gary De Castro. Ngayon pala mismo ang birthday niya. Happy birthday. Minabati ka ng buong Hogad family. Attorney Gary. Batang-bata. 75 anyos. Pero mag-isang nagmumotor mula Manila hanggang Bicol. Hindi ba malungkot yun?
malungkot talaga yun kapag mag-isa ka lang. Pero siya, madalas. Ginagawa niya yun. Oo. Pero hindi ba malakas sa gasolina? Hindi, kaya nga kumuha na siya ng mas maliit na motor ngayon. Ganon. Mas matipid sa gasolina. Ano ulit pangalan niya? Si Attorney Gary De Castro. Attorney Gary De Castro, ba't hindi niyo kaya lagyan ng sidecar yan para meron kayong maiangkas na mas marami? Iangkas niya si Ma'am Lay. Sa bagay, iniangkas Lay. naman na talaga niya. Naman. Bina-backride niya si Ma'am Lay na isa ring Bicolana. Si Ate Lisel Rivera, yung asawa ni Kuya Ricky Rivera. Ateng Lisel, laban tayo dyan. Laban tayo dyan. Parang Wala ka bang ipapadala? birthday niya ngayon. Happy birthday, Ate Lisel. Totoo ba ito? Ikaw ay 41 years old na? Aba, tinan mo Pambira nga. naman Hindi natin. halata. Hindi halata. Ate Lisel, happy birthday. Oras po natin. Achi, ahya. Mr. Jelom Tang, Tatay Bonnie Aporo. Kaselo Tatay Bonnie. lagmay. Lakyam Shapsa. Hun 6:43 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Asahan na ang taas singil sa pasahe, pagtaas ng singil sa kuryente, tubig, presyo ng bigas at tinapay sa mga susunod na araw at linggo sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng langis. Dala pa rin ang mga pangyayari dyan sa gitnang silangan. Dahil sa walang humpay na oil price hike, pinaghahanda na ni LTFRB Chairman Attorney Viger Mendoza ang publiko para sa isang permanenteng taas pasahe sa mga jeep at bus para matulungan ang mga tsuper at operator sa harap ng krisis sa langis. Sa araw po ng bukas, na kung minsan ay tinatawag ding Martes, inaasahan pong tataas ng 20 hanggang 22 pesos. Ang kada litro ng diesel, 14 hanggang 16 pesos sa gasolina at 8 pesos sa kada litro ng gas o kerosene. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng pagkain dahil tumaas na ng higit kumulang 2 piso ang bawat kilo ng bigas habang nakaamban tumaas din ang presyo ng tinapay lalo na sa mga maliliit na panaderya. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta mga kababayan natin dyan sa Baguio City? Pumalo pala sa 9 degrees Celsius ang temperatura ninyo dyan nung Sabado. Grabe, ang sarap. At ito ang pinakamalamig na temperaturang naitala sa taong ito. Oh.
Considering summer na ha. Oo, summer na. Oo. Ito pong pahabol na lamig na to, hindi na dapat humahabol ito eh. Oo. Dahil taga-raw na eh. Kaya nga eh. Pero mga may dito pala sa QC, diyan pala sa QC, nung Sunday, kahapon, ay 17.1. Nag-17 pa pala yan? Tingnan mo nga naman. Ayon po sa the weather company, 20 degrees to 29 degrees sa Quezon City today. Yung 29 yung pinakamainit. Oo, tinan mo na yan. Isip-isipin mo. Namnamin natin ang mga huling lamig bago tayo hipan na ulit ng napakainit na hangin pag panahon ng tag-init o summer dito sa atin. Yung Kuya Erwin Aguilar, ito kabababa lang nito sa point to point sa Kumbachero, galing sa Calamba, sa PTEX to Kumbachero. Point to point. Point to point. Tumaas na daw ang pamasahe, 160 daw dati, ngayon 180 na yung biyaheng galing sa Laguna. Ganon. Kaya lang nai-announce ba yan? Ito nga, nabasa ko naman kanina Kumbachero na meron ng provisional increase na inaprubahan ng LTFRB. Meron kasing i-announce pa lang bukas. Ito po, effective Saturday. Tumaas na po. Kailan yan effective? Saturday. Ibig sabihin po maasim na araw, Saturday. Nagsimula daw po nung Sabado, 35 centavos per kilometer ang pasahe, ang yung nadagdag sa pamasahe ng aircon, super deluxe at deluxe. Yun namang luxury units ay 45 centavos per kilometer. Tama lang pala Kuya Erwin, from 160 daw naging 180 ang binayaran niya ngayon sa pamasahe. Kaya kung yung 4-day work week na sinimula ng executive department, malaking bagay. Malaking bagay ito at malaking tulong. Lalo sa mga sa araw-araw. Tulad nito, araw-araw na taga-pag-asa. Taga-pag-asa siya. Ayun, tinan mo nga yan. Pag-asa DOST. Malaking tulong yan. Hanggat hindi nare-resolve yung issue dyan sa mukhang ang Iran ang daming inimbak, hindi lang langis ang inimbak pati missile. Nakapag-imbak ng marami. Kaya kahit na sinasabi ni US President Donald Trump na nawasak na nila ang mahirap magmayabang na ganyan. Wala, nakakapagpalipad pa rin ng mga drone Tandaan at itong Iran ay Persia po yan. Talaga simula pa mga unang panahon alam ang husay niyan, ang galing niyan sa digmaan. Correct. Talagang hindi matatawaran. Ito palang Strait of Hormuz. Hindi Hormuz. Hindi Hormuz. Hormuz pala. Akala ko yun yung yung sausawan na masarap yun Masarap yun ngayon pala nagpadala na ng mga warships doon ang US para bantayan yung Strait of Hormuz at nang makabiyahe ang mga kargamento ng langis. Mababantayan yung mga bumibiyahe. Diyan pala dumadaan ng ilan? 1/5 daw. 20%. 20% ng global supply. Diyan dumadaan. Kaya tinan mo na yun. Ganun kalaki ang epekto niya sa global oil prices. Habang andyan yan, habang may problema dyan, kailangan hindi naman tayo mamata-mata lang. Oo naman. Kailangan maghihintay lang tayo na matatapos din yan. Hindi kailangan meron din tayong ginagawa. At siyempre, ang executive department nagsimula na ng 4-day work week. Gusto nga sana nating makakuha ng compliance, Kumbachero, monitoring. Kung gaano karami. Kung gaano karami nang nakapagpapatupad yan. Ang local government kaya, mamaya, makibalita tayo sa mga local government, lalo na dito sa Metro Manila. Maganda tong binanggit ni Kuya Erwin Aguilar na to, Kumbachero. Wala namang problema kung nagtaas ng pamasahe. Dahil wala ganun talaga Kaya lang, dapat daw po may fare matrix na inilabas ang LTFRB. Hindi pwede yung baka yung iba kasing mga PUBs natin nang-aabuso na So kailangan, kung may increase man, meron kayong inilabas na fare matrix. Para alam din ng mga mananakay kung ano yung dapat na bayaran nila. 7:02 ang ating oras.
Reach number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya.